Welcome sa Network Enthusiast PH. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano i-set up yung range extender mode para sa Tenda F3 or yung Tenda Wireless N300 Easy Setup Router. May dalawang paraan para i-set up yung range extender mode para sa Tenda F3. Una, yung wired connection. So, gagamit tayo ng computer. And then, gagamitin din natin yung provided Ethernet cable. Pero kung meron kayong preferred Ethernet cable, okay lang. And then, ikabit natin sa isa sa mga LAN ports ng Tenda F3. So, tatlo yan. Mamili na lang kayo kung saan nyo ikakabit. Okay, so ikabit natin sa isa sa mga LAN ports. And then, ikabit naman natin yung other end o yung kabilang side ng Ethernet cable sa ating Ethernet port ng ating computer. So sa wireless naman, kung wireless setup yung gagawin nyo, titingnan natin yung ilalim ng ating Tenda F3 and then titingnan natin doon sa ilalim yung IP address na nakalagay and then yung password. Kasi gagamitin natin yan para ma-set up yung ating range extender mode. Sa mga gagawa ng wireless setup or yung smartphone nyo yung gagamitin nyo para mag-set up nitong range extender mode natin, i-click lang natin yung ating wireless connection. And then hanapin natin yung ating Tenda na Wi-Fi name and then press connect. Okay, so wait lang natin yan. Okay guys, by default ganito yung mangyayari sa atin. Automatically tayo ma-redirect sa setup page ng Tenda F3 router. Pero just in case na hindi ganun yung mangyari sa inyo, buksan nyo lang yung inyong browser and then i-type nyo sa address bar yung 192.168.0.1. Okay? So once in-enter nyo yan, yung IP address na yan, mapupunta kayo dito sa setup page. Yung IP address din na yan ay nakalagay din sa ilalim ng ating Tenda F3 router. Okay? So dito mapapansin nyo yung message na one port unplugged. Please plug the internet cable into it. Okay? So dito nag-a-apply lang to kung access point or router mode yung gagawin natin. Pero since range extender mode yung gagawin natin, wag na nating pansinin yan. Okay? And then dito sa connection type, ang pipiliin lang natin is yung dynamic IP. Okay? Okay. Dito naman sa baba, palitan natin yung Wi-Fi name. And then yung Wi-Fi password na gusto nyong ilagay. Okay. And then make sure na yung Wi-Fi password na ilalagay nyo is at least 8 characters. And then once na ilagay nyo na yung mga entry na yan, pindutin nyo lang yung OK. Ngayon naman makikita natin nakalagay dito na the wireless connection has been disconnected. Please connect the Wi-Fi name. Okay? So ang nakalagay dito is network end. Okay? So yun yung ginawa nating SSID or Wi-Fi name kanina. Okay? So hanapin natin yan. Pindutin natin yung ating Wi-Fi connection. And then hanapin natin yung SSID or yung Wi-Fi name na ginawa natin kanina, which is yung network end. Then press connect. And then i-type natin yung password na ginawa natin kanina. And then press next. Okay, press lang natin yung yes dyan. Wait lang natin siyang kumonek. Okay, ngayon connected na tayo. Makikita nyo na no internet yung nakalagay sa status ng ating internet connection. Pero okay lang yan kasi sa susunod na step, doon natin i-apply yung internet connection mula sa ating main router. Okay? Ngayon naman, punta tayo sa ating web browser and then i-type ulit natin yung 192.168.0.1. Okay? Ngayon naman, makikita natin tong pop-up na to na nakalagay the current router has not set a login password. It is recommended to go to settings. So, ang ibig lang sabihin nito, ipalitan natin yung admin password ng ating Tenda F3. Para ma-prevent na rin yung mga unauthorized access sa ating setup page. And just in case na may gusto kayong baguhin na settings in the future, for example, yung Wi-Fi password nyo, pwede nating palitan dito. Click lang natin yung go to set. And then type natin yung admin password na gusto natin.
And make sure na at least 5 characters yung ilalagay nating password. Okay? So type ulit natin yan sa repeat new password. And then once okay na kayo sa entry dito, pindutin nyo lang yung okay. Dito naman, type lang natin yung admin password na kagagawa lang natin. And then press login. And then dito, click lang natin yung wireless repeating. And then piliin natin yung universal repeater. Automatically lalabas yung mga na-detect niyang Wi-Fi name or SSID. And then piliin nyo yung main router nyo dito sa listahan. So sa ating example, home network yung pipiliin natin. And then dito, itatype natin yung password ng ating main router. Pero paalala ko lang, siguraduhin natin na tama yung password na ilalagay natin kasi pag mali yung nailagay natin, kailangan nating i-reset yung ating Tenda F3 at sisimulan natin sa simula yung pag-set up ng range extender. Okay, so i-type na natin yung ating password. And then press natin yung OK. Dito naman makikita natin yung message na when you enable the universal repeater mode, the router reboots. After the router finishes the reboot process, use tendawifi.com to log into WebUI. So yung usually na ginagamit natin, which is yung 192.168.0.1, hindi na po yun yung gagamitin natin once natapos natin yung process. Ang gagamitin na natin is yung tendawifi.com. Kasi ang reason dyan, yung IP address kasi is ipoprovide na ng ating main router. So kung gagamitin natin yung 192.168.0.1, hindi natin ma-access yung setup page. Okay? So pindutin lang natin yung OK. And then wait natin mag-reboot. Okay, so kakatapos lang ng ating pag-reboot ng ating Tenda F3 router. Ngayon, pindutin natin yung ating Wi-Fi connection. And then piliin natin yung ating Wi-Fi name. For this example, yung network ENT na ginawa natin. And then press connect. Okay, so once connected, pwede na tayo mag-start, mag-browse ng internet. Madagdag ko lang, kung gusto nating accessin ulit yung web UI or yung setup page ng Tenda F3 natin, type lang natin yung tendawifi.com. Okay? Lagay natin yan sa address bar ng ating web browser and then press enter. And then dito, sa login password, ilagay lang natin yung admin password na ginawa natin and then press login. And then lastly, para dun sa mga tao na na-set up nila initially as router mode, yung kanilang Tenda F3, buksan nyo lang yung inyong web browser and then i-type nyo sa address bar yung 192.168.0.1 para ma-access yung setup page and then click natin yung wireless repeating and then gawin nyo yung steps na ginawa natin kanina. So ayun yung pag-setup natin ng range extender mode para sa ating Tenda F3. O nga pala, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click yung bell icon dahil malaking tulong yon para masuportahan yung channel natin. Salamat sa panonood.